Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang mainit na balita mula sa gitnang silangan ng ating tinututukan ngayon. Patay ang 3 rebeldeng Houthi matapos ang isang serye ng mapaminsalang pag-atake gamit ang mga drone ng militar ng Yemen sa timog kanlurang lalawigan ng Taiz. Ayon sa opisyal na pahayag ng hukbong sandatahan, naging matagumpay ang operasyon laban sa mga target na posisyon ng mga rebelde sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Mula sa mga ulat na eksklusibong nakalap ng ating news desk, direktang tinarget ng mga sopistikadong drone ng pamahalaan ang mga lokasyon ng Houthi sa tinatawag na Makbana Front. Ang madugong insidente na naganap nitong nakaraang Sabado ay muling nagpainit sa sitwasyong militar sa kanlurang bahagi ng Taiz na matagal nang itinuturing ng mga eksperto bilang isa sa mga pinakamatindi at mapanganib na larangan ng digmaan sa buong bansa. Inihayag ng mga lokal na opisyal ng militar na hindi lamang mga tauhan ang matagumpay na tinamaan sa naturang pag-atake ng drone ng hukbo. Kabilang sa mga ganap na nawasak ang mga sasakyang militar at mga estratehikong posisyon ng mga rebeldeng Houthi. Ayon sa ulat, kabilang sa mga malubhang nasugatan sa panig ng mga rebelde, ang ilang kilalang commander sa larangan na kasalukuyang nagpapatakbo ng mga operasyong panseguridad sa naturang lugar. Ang sensitibong impormasyong ito tungkol sa pag-atake ng drone ay unang kinumpirma ng isang mapagkakatiwalaang pinagmulan mula sa militar na nakapanayam ng state-run Saba TV. Bagamat limitado ang inilalabas na detalye para sa seguridad ng mga tropa, malinaw na ang paggamit ng mga modernong drone ay nagbigay ng malaking bentahe sa tropa ng pamahalaan upang matukoy, masubaybayan at maparalisa ang mga kilos ng rebelding grupo sa larangan. Sa kabilang banda, hanggang sa mga sandaling ito ay wala pang opisyal na pahayag o direktang reaksyon ang pamunuan ng mga rebeldeng Houthi hinggil sa naganap na pag-atake at sa naiulat na pagkasawi ng kanilang mga kasapi. Ang pananahimik na ito ay karaniwang nangyayari habang sinusuri pa ng kanilang panig ang kabuuang pinsala sa kanilang hanay at habang naghahanda sila para sa posibleng ganting salakay laban sa militar ng pamahalaan. Upang mas maunawaan natin ang lalim at komplikadong kalikasan ng isyong ito, mahalagang balikan ang kasaysayan ng labanan sa Yemen. Ang digmaang sibil sa bansang ito ay nagsimula halos 12 taon na ang nakalilipas. Isa itong madugong labanan sa pagitan ng mga puwersa ng opisyal na pamahalaan at ng armadong grupong Houthi na patuloy na nagpapahirap at nagdudulot ng matinding pagdurusa sa milyon-milyong mamamayan doon. Matatandaang noong Setyembre ng taong 2014, naging mabilis ang pagsulong ng mga rebeldeng Houthi kung saan matagumpay nilang nasakop ang kabisera ng bansa na Sanaa. Bukod sa kabisera, nakuha rin nila ang kontrol sa iba pang mahahalagang lungsod at lalawigan na naging dahilan upang mapilitang lumikas ang kinikilalang pamahalaan at maghanap ng suporta sa mga kalapit na bansa. Bagamat patuloy ang madugong labanan, nakaranas ang Yemen ng pansamantalang paghupa ng labanan simula noong buwan ng Abril ng taong 2022. Ito ay dahil sa mga serye ng tigil putukan na kahit papaano ay nagbigay ng kaunting pag-asa sa mga mamamayan na nagnanais ng kapayapaan pagkatapos ng maraming taon ng matinding karahasan, kahirapan at kawalan ng katiyakan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Gayunpaman, ang pansamantalang kapayapaang ito ay tila tuluyan ng naglaho sa mga nakalipas na linggo dahil sa muling pag-init ng hidwaan. Muling sumiklab ang mararahas na labanan sa iba't ibang estratehikong lalawigan sa bansa. Ang muling pagsiklab ng digmaan ay nagpapakita lamang na nananatiling malayo ang diplomatikong solusyon upang tuluyang mawakasan ang krisis na ito at maibalik ang katatagan sa naghihirap na bansa. Kabilang sa mga lalawigang nakasaksi ng muling pagsiklab ng labanan ang Marib at Al-Jouf. Ang mga lugar na ito ay kilala sa pagkakaroon ng mahahalagang likas na yaman tulad ng langis at gas, kaya naman mahigpit ang agawan dito ng magkabilang panig upang mapalakas ang kanilang kapangyarihang pang-ekonomiya at militar na siyang magagamit nila upang pondohan ang kanilang mga operasyon sa gitna ng nagpapatuloy na digmaan. Bukod sa Marib, hindi rin nakaligtas ang mga lalawigan ng Aldalea at ang mismong Taiz kung saan naganap ang pinakabagong pag-atake ng drone ng pamahalaan. Ang mga pag-atake sa mga lugar na ito ay nagpapatunay na ang digmaan ay hindi na lamang nakasentro sa isang rehiyon, kundi mabilis na kumakalat sa iba't ibang dako ng Yemen na nagdudulot ng matinding takot at panibagong alon ng paglikas para sa libo-libong inosenteng sibilyan.
Habang nagpapatuloy ang labanang militar sa iba't ibang larangan, ang mga mamamayan ng Yemen ang siyang nagdurusa sa isa sa pinakamalalang krisis pangtao sa buong mundo. Milyon-milyong pamilya ang walang sapat na pagkain, malinis na tubig at gamot, habang ang mga pasilidad ng kalusugan at edukasyon ay halos tuluyan ng nawasak dahil sa walang humpay na pambobomba at kakulangan sa pondo. Kasabay ng krisis pangtao ay ang matinding pagbagsak ng ekonomiya ng Yemen na lalong nagpapahirap sa bansa. Ang lokal na pera ay nawalan ng halaga at ang presyo ng mga pangunahing bilihin ay tumaas ng husto na hindi na kayang bilhin ng karaniwang mamamayan. Ang kawalan ng trabaho at kakulangan sa tulong pinansyal mula sa labas ay lalo pang nagpalubha sa sitwasyon ng milyon-milyong naghihirap na pamilyang Yemeni. Sa aspektong geopolitikal, ang labanan sa Yemen ay hindi lamang isang lokal na issue, kundi isang malaking proxy war sa rehiyon. Ang opisyal at kinikilalang pamahalaan ng bansa ay sinusuportahan ng isang koalisyon na pinamumunuan ng Saudi Arabia. Ang koalisyong ito ay nagbibigay ng suportang militar kabilang ang mga pag-atake mula sa himpapawid at pagsasanay upang labanan ang lumalawak na impluwensya ng mga rebelding Houthi sa rehiyon. Sa kabilang banda, ang grupong Houthi naman ay malawakang pinaniniwala ang tinutulungan at pinupondohan ng bansang Iran. Bagamat madalas itong itanggi ng Tehran, maraming ebidensya at ulat ng paniktik ang nagtuturo na ang mga sopistikadong armas, kabilang ang mga drone at misil na ginagamit ng mga Houthi sa kanilang mga pag-atake, ay nagmumula sa suportang pinansyal at teknikal ng pamahalaang Iran. Lalo pang uminit ang sitwasyon noong nakaraang Hulyo ng opisyal na ianunsyo ng mga Houthi ang pagharang sa rutang pandagat ng mga barkong patungo sa Saudi Arabia. Ang hakbang na ito ay naglalayong paralisahin ang kalakalan at ekonomiya ng Saudi Arabia bilang ganti sa patuloy nitong pakikialam sa militar at sa pagharang sa mga daungan na kontrolado ng mga rebelde sa loob ng teritoryo ng Yemen. Ang deklarasyong ito ng pagharang sa rutang pandagat ay hindi lamang banta sa Saudi Arabia, kundi nagdulot din ng matinding pangamba sa buong daigdig. Ang rehiyon ng Red Sea at ang mga kalapit na katubigan ay kabilang sa pinakaabalang ruta ng kalakalan sa mundo. Ang anumang banta sa seguridad ng mga barko rito ay maaaring magbunga ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang mahahalagang bilihin sa pandaigdigang merkado. Ayon sa mga eksperto sa militar, ang lalawigan ng Thais ay nananatiling isang napakahalagang estratehikong punto para sa magkabilang panig sa digmaang ito. Ang panig na kumokontrol sa Thais ay may malaking bentahe sa mga pangunahing rutang nag-uugnay sa timog at hilagang bahagi ng Yemen, kaya naman hindi kataka-taka na dito nakasentro ang ilan sa mga pinakamararahas na labanan at operasyong militar sa kasalukuyang yugto ng hidwaan. Sa gitna ng mga nakababahalang pangyayaring ito, patuloy ang panawagan ng United Nations at ng iba't ibang bansa para sa isang mapayapang resolusyon sa krisis. Hinihimok nila ang magkabilang panig na bumalik sa hapag ng negosasyon upang maiwasan ang karagdagang pagdanak ng dugo ng mga sibilyan at upang bigyang daan ang mabilis na pagpasok ng mga kinakailangang tulong pangtao para sa mga nagugutom na mamamayan. Habang hindi pa natatapos ang hidwaan, ang kinabukasan ng Yemen ay nananatiling nababalot ng kawalan ng katiyakan at takot. Patuloy nating babantayan ang mga susunod na kaganapan sa rehiyong ito upang ihatid sa inyo ang pinakabagong impormasyon at malalalim na pagsusuri. Isang matinding krisis sa seguridad ang kasalukuyang nararanasan sa hilagang hangganan ng NATO. Sunod-sunod na pagpasok ng mga militar na drone ang nagdulot ng malaking takot at kaguluhan sa Finland, Estonia, Latvia at Lithuania. Ang mga insidenteng ito ay nagbabadya ng posibleng pagkalat ng digmaan sa Ukraine patungo sa mga teritoryo ng NATO na katabi ng Russia. Agad nating hihimayin ang mga detalye ng seryosong banta na ito sa kapayapaan ng rehiyon. Habang pinalalakas ng Ukraine ang kanilang mga malayuang pag-atake laban sa mga daungan ng langis ng Russia sa Baltic Sea, ilang drone ang sumasablay sa kanilang mga target. Ito ay nagdulot ng malawakang mga babala sa seguridad sa mga kalapit na bansa. Ang pinakamatinding epekto ay naramdaman sa Latvia, kung saan ang krisis sa seguridad ay humantong sa tuluyang pagbagsak ng kanilang gobyerno dahil sa kawalan ng kahandaan laban sa mga drone na ito. Balikan natin ang simula ng serye ng mga insidente noong Marso 25. Dalawang ligaw na Ukrainian military drone ang pumasok sa airspace ng Estonia at Latvia mula sa direksyon ng Russia. Ang isa ay bumangga sa chimenya ng Overe Power Station sa Estonia na malapit sa hangganan, habang ang isa naman ay bumagsak sa Latvia. Bago ito, naiulat din ng Lithuania ang pagbagsak ng isang katulad na drone sa isa nilang lawa
Noong Marso 29 hanggang 30, nag-ulat ang Finland ng pinaghihinalaang paglabag sa kanilang teritoryo ng mga unmanned aerial vehicle sa Timog Silangan. Agad na nagpalipad ng mga FAW fighter jet ang bansa upang harangin ang banta. Isa sa mga lumilipad na bagay ang kinilala bilang Ukrainian AN-196 drone. Sinabi ni Finnish Prime Minister Petteri Orpo na ang malakas na electronic jamming ng Russia ang sanhi nito. Nagpatuloy ang tensyon noong Marso 31 nang makadetek ang Estonia at Latvia ng mga dayuhang drone malapit sa kanilang hangganan sa Russia. Sa parehong araw, nakatagpo ang Finnish border guard ng isang drone sa kanilang teritoryo, habang ang Estonia naman ay nakatuklas ng mga labi ng drone sa Tartu County. Ang mga sunod-sunod na pagpasok na ito ay nagpatibay sa hinala ng isang sistematikong problema sa nabigasyon. Noong Abril 1, opisyal na ipinahayag ng sandatahang lakas ng Estonia na ang mga natukoy na ligaw na drone na nakita sa bansa ay nagmula nga sa Ukraine. Ayon sa kanilang pagsusuri, ang mga drone na ito ay orihinal na nakatutok para sa mga target sa loob ng Russia ngunit nawalan ng kontrol. Ang pahayag na ito ay nagbigay linaw sa teknikal na aspeto ng insidente ngunit hindi nito nabawasan ang pangamba ng mga mamamayan sa rehiyon. Lalong uminit ang sitwasyon noong Mayo 7 nang manawagan ang Latvia at Lithuania sa NATO na palakasin ang kanilang depensa sa himpapawid. Ito ay matapos mag-crash ang dalawang pinaghihinalaang ligaw na drone mula sa Russia patungong Latvia. Ang isa sa mga drone na ito ay sumabog sa isang pasilidad na imbakan ng langis sa rehiyon ng Rezekne na nagdulot ng malawakang pinsala sa 4 na walang lamang tangke ng langis at nag-udyok ng takot sa posibleng pagsabog. Ang insidenteng ito sa Latvia ay nagkaroon ng mabilis at matinding epektong pampulitika. Noong Mayo 10, nagbitiw sa tungkulin si Andris Pruds bilang Defense Minister ng Latvia. Ito ay matapos ihayag ni Prime Minister Eve Kasilina na hindi naging mabilis ang pagpapatupad at pag-deploy ng mga anti-drone system sa bansa. Sinabi ng Ukraine na ang mga drone ay sa kanilang ngunit na ilihis dahil sa electronic warfare ng Russia. Hindi nagtapos doon ang krisis sa Latvia. Noong Mayo 14, opisyal na nagbitiw si Prime Minister Eve Kasilina na naging dahilan ng tuluyang pagbagsak ng koalisyong pamahalaan ng bansa. Nangyari ito matapos bawiin ng Partidong Progressives ni dating Defense Minister Pruds ang kanilang suporta sa gobyerno. Ang kaganapang ito ay nagpapakita kung paano kayang yugyugin ng mga drone ng digmaan ang katatagang pampulitika ng isang bansa. Noong Mayo 15, lumawak ang takot sa Finland nang balaan ng mga autoridad ang halos 2 milyong residente sa rehiyon ng Helsinki na manatili sa loob ng bahay dahil sa hinihinalang aktibidad ng drone. Sinuspinde rin ang trapiko sa himpapawid sa Kapitolyo habang nagpalipad ng mga fighter jet. Bagamat sinabi ni President Alexander Stubb na walang direktang banta militar, ang takot na idinulot nito sa publiko ay hindi matatawaran. Noong Mayo 17 hanggang 18, natuklasan ang mga pampasabog malapit sa mga labi ng isang pinaghihinalaang Ukrainian military drone na bumagsak sa Lithuania malapit sa hangganan ng Latvia at Belarus. Ang pagkakadiskubre ng mga aktibong pampasabog ay nagpatunay na ang mga ligaw na drone na ito ay hindi lamang simpleng kagamitang pang-espiya, kundi mga lumilipad na bomba na maaaring kumitil ng buhay anumang oras. Noong Mayo 19, isang Romanian NATO fighter jet ang bumaril at nagpabagsak sa isang pinaghihinalaang Ukrainian drone sa himpapawid ng Estonia matapos itong pumasok mula sa Russia. Humingi ng paumanhin ang Ukraine sa Estonia at sa iba pang Baltic allies. Ipinaliwanag nila na muling inilihis ng Russia ang drone gamit ang electronic warfare at itinanggi na ginagamit nila ang teritoryo ng Baltic upang umatake sa Russia. Noong Mayo 20, naglabas ang Lithuania ng babala sa panganib sa himpapawid at inutusan ang mga tao sa Vilnius na magtago sa mga shelter kasabay ng pagsuspinde ng operasyon sa paliparan ng kabisera. Maging ang mga mambabatas ng bansa ay napilitang lumikas sa ilalim ng lupa sa gusali ng parlamento. Sinuspinde rin ang biyahe ng mga tren habang ang mga paaralan at kindergarten ay mabilis na dinala ang mga bata sa mga ligtas na silid. Noong Mayo 21 at Hunyo 3, nagpatuloy ang babala sa Latvia at Estonia sa mga rehiyong malapit sa hangganan ng Russia. Pinayuhan ng mga mamamayan na maghanap ng masisilungan kung makakita ng kahina-hinalang drone. Kinumpirma ng Latvia na nagpalipad ang NATO ng mga fighter jet upang tugunan ang banta. Ang ganitong araw-araw na takot ay nagpabago sa pamumuhay ng mga sibilyan na nakatira malapit sa mga hangganang ito.
Noong Hunyo 8, isa pang tagumpay sa pagtatanggol ang naitala ng barilin ng isang French NATO fighter jet ang isang drone sa airspace ng Latvia. Ang mabilis na pagtugon ng mga puwersa ng NATO ay nagpapakita ng kanilang determinasyon na protektahan ang bawat pulgada ng teritoryo ng alyansa, ngunit nagpapakita rin ito ng patuloy na kahinaan ng rehiyon sa mga hindi inaasahang pagpasok ng mga mapanganib na lumilipad na bagay. Bukod sa banta sa buhay, ang krisis na ito ay nagdulot din ng matinding pinsala sa ekonomiya. Noong Hunyo 10, iniulat ng mga opisyal na kinakansela ng mga turista ang kanilang mga nakaplanong bakasyon sa mga rehiyong malapit sa Russia dahil sa takot sa drone. Upang ibalik ang tiwala ng publiko, ipinahayag ng bagong Prime Minister na si Andris Kulbergs na gugulin niya ang kanyang bakasyon sa mismong apektadong lugar. Mula Hulyo 2 hanggang 28, nagpatupad ang Finland ng serye ng mga pansamantalang restriksyon sa kanilang airspace at karagatan malapit sa hangganan ng Russia. Ayon sa kanilang militar noong Hulyo 28, ang mga hakbang na ito ay ginawa upang matiyak na makakakilos ng maayos ang mga autoridad sakaling may mga drone na maligaw muli sa lugar bilang paghahanda sa anumang mas malalang senaryo sa hinaharap. Ang pinakahuling insidente ay naganap noong Agosto 14 kung saan binaril ng mga jet sa ilalim ng NATO Defense Mission ang isang drone na pumasok sa airspace ng Latvia. Sa parehong araw muling nagpatupad ang Finland ng mga pansamantalang restriksyon sa silangang bahagi ng Gulf of Finland bilang pag-iingat laban sa mga posibleng drone. Malinaw na ang banta ay hindi pa natatapos at patuloy na lumalala sa paglipas ng panahon. Ang sitwasyong ito ay naglalagay sa NATO sa isang malaking dilema. Dahil ang mga drone ay pinaniniwalaang mula sa Ukraine ngunit na-jam ng Russia, mahirap matukoy kung ito ba ay isang direktang pag-atake na nangangailangan ng pagpapatupad ng Article 5 ng NATO para sa kolektibong pagtatanggol. Ang electronic warfare ng Russia ay patuloy na nagiging mabisang sandata upang guluhin ang seguridad ng mga kalapit na bansa nang walang direktang digmaan. Sa pagtatapos, ang hilagang hangganan ng NATO ay nananatiling isang mapanganib na flashpoint ng tensyon sa pagitan ng kanluran at ng Russia. Patuloy nating babantayan ang mga kaganapang ito na maaaring magpabago sa takbo ng pandaigdigang seguridad.